Marami ang naniniwala na ang panghihina ng binti ay normal lang sa pagtanda. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, hindi lang ito dahil sa edad. May tahimik na pagbagsak na nangyayari sa loob ng iyong mga kalamnan. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na silent muscle collapse at maaari itong pigilan kung alam mo ang dahilan. Paglampas mo ng edad 60, bumababa ng halos 79% ang paggawa ng iyong katawan ng mga proteinang tagapag-ayos ng kalamnan. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nanghihina, nagugutom ang mga muscle mo sa tamang sustansya. Kahit simpleng pag-akyat ng hagdan o paglalakad ay biglang nagiging mabigat. Hindi dahil sa tamad ka, kundi dahil sa selular na kakulangan. Kapag walang tamang nutrisyon, parang pinapabayaan mong unti-unting matuyo ang lupa. At kahit anong pilit mong gumalaw, wala kang mapapala kung kulang sa sustansyang tagabuhay ang katawan mo. Ang kalamnan ay parang makina, kapag hindi pinakain ng tamang gasolina, hindi ito ubra. At sa mga matatanda, mas mahalaga ang bawat sustansyang naipapasok. Pero narito ang pag-asa. Ayon sa mga eksperto mula sa Japan, may mga partikular na pagkain na kayang gisingin muli ang mga muscle cells kahit sa edad na 70 pataas. Hindi ito suplementong mahal o gamot na may side effect. Ito'y mga pagkaing natural, abot kaya, at napatunayang nagpapalakas muli ng binti, nagpapabuti ng sirkulasyon, at nagpapabalik ng balanse. Kaya bago mo isipin na huli na ang lahat, tanungin mo muna ang sarili mo, tama ba ang nilalagay ko sa plato ko araw-araw? Dahil hindi edad ang pumipigil sa iyo na makalakad ng buo ang loob, kundi ang kakulangan sa tamang pagkain. At sa mga susunod na bahagi ng video, malalaman mo kung alin sa mga pagkain na ito ang maaaring literal na bumuhay muli sa iyong lakas. Ang katawan ay may kakayahang maghilom, mag-ayos, at muling tumibay, pero hindi ito mangyayari kung ang ipapasok mo ay pagkain na salungat sa kailangan ng kalamnan. Maraming matatanda ang kumakain ng pagkain kulang sa protina, sobrang asukal, o puro pinroseso. Ito ang mga kalaban ng lakas na inaakala nating simpleng parte lang ng pagtanda. Ayon sa mga pag-aaral, may mga pagkain kayang buhayin muli ang mga tulog na muscle cells. Sa halip na tuluyang masira, ang mga fibers ng kalamnan ay nabibigyan ng bagong sigla kapag pinakain ng tamang kombinasyon ng protina, bitamina, at anti-inflammatory compounds. Hindi ito teorya, ito ay resulta ng mga klinikal na obserbasyon sa matatandang pasyente. Isipin mo ito bilang pagdidilig ng tuyong halaman. Kapag ginamitan ng tamang tubig, sustansya, at sinag ng araw, muling bumabalik ang lunti at tibay nito. Ganoon din ang katawan. Ang pagkain ay hindi lang pantawid gutom. Isa itong mensahe sa iyong mga selula na oras na para muling lumaban, muling tumayo, at muling mabuhay ng may sigla. Ang problema ay maraming senior ang sumusunod sa diet na taliwas sa pangangailangan ng katawan. Kumakain ng tinapay, instant noodles, o processed meat na walang taglay na tunay na nutrisyon. Kapag araw-araw mong inuulit ito, hindi mo man ramdaman agad, unti-unti ka nang binabawasan ng kakayahang maglakad, tumayo, o umakyat ng hagdan. Ngunit kapag pinasok mo sa sistema mo ang mga pagkaing may kompletong protina, malusog na taba, at natural na anti-inflammatory properties, nagkakaroon ng new wake-up call ang katawan. Ito ang simula ng pagbabalik ng lakas, hindi mula sa supplement o injection, kundi mula sa plato mo mismo. At sa susunod na bahagi, sisimulan nating tukuyin kung alin sa mga pagkaing ito ang pinakamakapangyarihan. Mag-subscribe sa channel. Dito makakahanap ka ng maaasahan at praktikal na nilalaman upang pangalagaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Pag-iwas sa sakit. Mga tips sa malusog na ugali. Kagalingan at kalidad ng buhay. I-on ang mga notification at sundan ang aming balita para mabuhay ng may higit na balanse at kalusugan. Ngayon ay magpatuloy tayo. Sa Okinawa, Japan, isa sa mga lugar kung saan maraming tao ang umaabot ng lampas 100 na may malalakas pa ring katawan, may isang pagkain na paulit-ulit na lumilitaw, ang sweet potato. Hindi ito mamahaling gamot, hindi rin espesyal na suplemento. Isa lang itong simpleng ugat na gulay na lumalaban sa pagkasira ng kalamnan sa paraang hindi mo akalain. Ang sikreto ng kamote ay nasa taglay nitong beta-carotene at potassium. Ang beta-carotene ay ginagawang vitamin A ng katawan na tumutulong sa pagprotekta sa mitochondria, ang power source ng iyong muscle cells. Habang tumatanda, ang mga ito ay nasisira sa oxidative stress. Pero sa tulong ng tamang nutrisyon, pinoprotektahan mo ito mula sa kalawang kinang edad. Bukod sa panloob na proteksyon, ang potassium naman ay may papel sa pagkontrata ng kalamnan.
Kulang ka lang sa mineral na ito, at maaaring lumala ang panginginig ng binti, madalas na cramps, at pakiramdam na parang laging mabigat ang iyong mga paa. Ang isang pirasong kamote ay may halos 700 mg ng potassium, isang natural na tulong sa pagpapatibay ng binti. Ngunit ang paraan ng paghahanda ay kasing halaga ng pagkain mismo. Ayon sa mga eksperto sa long life diet, dapat itong steam ng buo at may balat, sa halip na pakuluan o i-microwave. Sa ganitong paraan, napapanatili ang fiber at chlorogenic acid na mahalaga sa blood sugar control, isang aspeto na tuwirang konektado sa kalusugan ng kalamnan. Kumain ng isang katamtamang laki ng steamed sweet potato, 4 na beses sa isang linggo, lalo na 2 oras bago ang iyong paglalakad o anumang aktibidad sa binti. Dagdagan ng kaunting healthy fat gaya ng olive oil o tahini para mas maabsorb ang nutrients. Mula umaga ng Okinawa hanggang sa hapag ng tahanan mo, ito'y isang simpleng pagkain na may malalim na epekto sa lakas mo habang ikaw ay tumatanda. Hindi lahat ng protina ay pare-pareho. At sa mundo ng nutrisyon para sa mga matatanda, ang isda, lalo na ang sardinas at wild salmon, ay hindi lamang pagkain, kundi parang gamot na rin. Sa bawat kagat nito, may taglay silang mga sangkap na diretsong tumutulong sa muling pagbuhay ng mga kalamnan sa binti, kahit sa edad na lampas 70. Ang sardinas ay puno ng omega-3 fatty acids, calcium, vitamin E, at isang uri ng protinang madaling i-absorb ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang matatandang kumakain ng sardinas 2 beses sa isang linggo ay may halos 80% mas mabagal na pagkawala ng muscle mass. At kapag isinama mo pa ang malalambot na buto nito, nadaragdagan ang lakas ng kontraksyon ng kalamnan dahil sa calcium. Samantala, ang wild salmon ay may kakaibang sangkap na bihira sa ibang pagkain, ang astaxanthin. Isa itong antioxidant na lumalaban sa oxidative stress sa muscle cells, at tumutulong sa mitochondria ng kalamnan na manatiling aktibo. Bukod pa rito, ang salmon ay may high-quality protein, vitamin 3, at creatine na lahat ay nagtutulungan para magpalakas ng binti. Ngunit mahalaga rin ang oras at paraan ng pagkain. Ang pagkain ng sardinas o salmon sa loob ng 2 oras matapos ang paglalakad o pag-ehersisyo ay nagpapalakas sa epekto nito sa katawan. Para sa sardinas, piliin ang nakapak sa olive oil o tubig, hindi sa vegetable oil. At sa salmon, huwag sosobrahan sa luto, ang medium-low heat cooking ay nagpapanatili ng omega-3 at protina. Gawin mong bahagi ng iyong lingguhang pagkain ang sardinas at salmon, 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Isama sa gulay o kainin kasama ng brown rice o toast. Sa simpleng ulam na ito, hindi lang lasa ang iyong napapakinabangan, kundi isang panibagong pag-asa sa lakas at galaw ng iyong katawan. Sa bawat hiwa ng isda, may pagkakataong bumalik ang dating sigla ng iyong mga hakbang. Sa bawat hakbang na pinapalampas mo ang tamang pagkain, unti-unti ring nawawala ang lakas na itinatag mo sa loob ng mga taon. Pero sa bawat pagkakataong pinipili mong kumain ng may layunin, binibigyan mo ng bagong buhay ang iyong katawan. Hindi mo kailangang maging atleta para manatiling matatag. Kailangan mo lang kumilos ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon. Mula sa kamote hanggang sa sardinas, mula sa itlog hanggang sa black beans, bawat isa ay may papel. Hindi kailangang sabay-sabay. Magsimula ka sa isa kung saan ka komportable. Ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy na pagpili araw-araw. Dahil ang katawan mo ay marunong gumanti kapag pinakitaan mo ito ng tamang pag-aalaga. Ang kusina mo ay maaaring maging klinika ng kalusugan kung paano mo pipiliin ang nilalagay sa plato mo. At habang ang iba ay umaasa sa gamot, ikaw ay may kapangyarihang gumamit ng pagkain bilang iyong panangga. Lahat ng ito ay napatunayan na hindi lamang sa siyensya, kundi sa mga buhay ng mga matatanda sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi mo kailangang hintayin pa ang panahon na hirap ka ng tumayo o bumaba sa hagdan. Kung kaya mo pang ayusin ngayon, gawin mo. Ibalik mo ang sigla ng mga binti mo, isa-isang pagkain, isa-isang hakbang, hanggang muli mong maramdaman ang lakas na taglay mo pa rin. Hindi ito himala, ito'y resulta ng araw-araw na disiplina. Dahil, maaari ka pa ring lumakad ng matatag sa edad na 70, 80, o kahit 90. Ang tanong lang, handa ka bang simulang alagaan ang iyong mga binti sa paraan na hindi lang makabubusog, kundi makapagliligtas pa ng iyong kakayahang gumalaw ng malaya habang buhay?